Meron tayo ditong tatlong kapasitor. So para sa double spin sa double tab or twin tab na washing machine at para naman sa single. So titestingin natin to guys sa pamamagitan ng digital tester. So bago natin simulan ay kung bago ka pa lang napadpad sa aking munting channel, ang Diskarte Pinoy Vlog, ay huwag mong kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe. So testingin natin to kung okay pa, kung pwede pa bang ilagay doon sa washing machine ninyo. So ayan, pero bago yan, shout out sa mga followers ng Diskarte Pinoy at mga viewers. Maraming po salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking YouTube channel, ang Diskarte Pinoy Vlog. So, testing na natin guys. Una pala ay gagamit tayo ng analog tester. So, itong analog tester ay gagamitin natin para i-test dito sa mga capacitor na ito. Ang tawag po dyan ay capacitor or non-polar capacitor dahil wala siyang negative positive or wala siyang positive negative nga electrolytic capacitor. So hindi ito electrolytic. So ito po ang tawag dito ay non-polar capacitor. So ito yung nagpapaandar doon sa mga washing. So testerin natin guys. Yan, testerin natin. So ano ba ang kaibahan ng analog tester saka digital tester kung ginagamit para sa capacitor? So ang gagamitin natin guys ay resistance reading. So gagamit tayo ng resistance reading na may range na X10. So X10 po yan. Gagamitin natin X10. So mamaya ang gagamitin natin naman ay digital tester na may capacitance reading. So ito wala siyang capacitance, resistance reading lang ang gagamitin natin. So shorted muna natin para makita niyo kung gumagana ang needle pointer. So needle pointer yan guys, tawag yan. Ganito lang gagawin nyo. Halimbawa wala kayong digital tester, yan, tingnan nyo lang yung needle pointer kung gumalaw. So baliktarin nyo lang. So lagay natin sa 100 para makita nyo yung maigi. X100. Baliktarin nyo lang. So gumalaw siya. Gumalaw siya guys. So ibig sabihin okay itong capacitor na to. Ibig sabihin buo. Ang kaso hindi natin alam kung naglilik ba o hindi. So kasi nakalagay dito tama ba sa kanyang capacitance reading. So kaya kapag bumutok na to wala na to eh. So titingnan natin kung tama ba ang capacitor nito dito sa capacitance reading niya na mayroon 10 UF. So may 10 UF yan. Ayan, makita nyo. So dito naman tayo guys. Ayan, the same ang gagawin natin. Ayan, tingnan natin kung gumalaw. Ayan, gumalaw siya. So ganyan lang yung pagtitester guys, huwag niyong hawakan yung kabila. Meron. So ito naman, balatan natin ang dulo. So yan yung kaibahan niya guys sa capacitance reading saka yung resistance reading na pagtitester ng capacitor, magkaiba. Mas maganda pa talaga ang may capacitance. So ito lang yung tinitester natin kung buo ba yung capacitor. So hindi lang natin alam kung naglilik ba o hindi. So try natin to. So kapag may gumalaw na siya, babaliktarin nyo na. Yan, baliktarin natin. Yan. Kasi pag ginalaw na, pag nilagay natin ulit, hindi na siya gagalaw. Kailangan baliktad na ulit. So lahat po siya gumalaw sa capacitance reading or sa
resistance reading. Hindi lang natin alam kung buo ba or tama ba sa capacitance or tama ba sa nakalagay dito. So gagamit naman tayo ng digital tester. So ngayon ginamit natin ay capacitance reading, resistance reading na X100 analog tester. So gagamit naman tayo guys ng digital tester na mayroon capacitance reading. So isit ko lang, ayan, dito sa may capacitance reading. Ayan. Ayan. Set natin, select. Ayan. Napaka-importante guys ang mayroong capacitance tester. So, hindi makita. Meron nakalagay ditong NF. Ayan o, NF. Tawag dito ay test probe. Ito naman ay positive, negative, at ito ay positive test probe. Uy, nagalaw. Ayan. Tingnan nyo maigi kung ano yung capacitance reading nya. So ayan guys, sukatin natin. Meron siyang 10 microfarad. Sukatin natin kung okay, kung buo ba to. Ayan. So, lagay natin dito. Hayaan nyo lang. Mayroon siyang 9 microfarad or 9 UF 9.95. So ayan, may run off na yan. Yung 9.9 mararan off, magiging 10. So ibig sabihin ito guys ay okay pa. Okay pa tong capacitor na ito. Ayan. Para ito doon sa mga washing machine. Hindi po pwede ito sa mga spin dryer. Sa para lang ito sa washing machine. So dito naman tayo sa isang kwadrado. Meron nakalagay dito guys na 7.4. Ayan. 7.4 microfarad. So try natin kung tama ba yung yung capacitance niya. 7.25. So ayan, ay reading niyan ay 7 microfarad lang. So counting diferensya lang. Kasi nakalagay dito 7.4 eh. So pwede naman i-round off ang 5 tapos yun 2 magiging 3. So ayan, 7.2. Sabi natin 7.2, pero nakalagay dito guys ay 7.4. So ibig sabihin check pa to, okay pa siya, pwede pang gamitin sa washing machine. So pag ganito ang taas ng farad niya or capacitance ay para na ito sa washing machine. So hindi pwede ito doon sa mga spin dryer. So dito naman tayo sa pan twin tab. Ayan, pan twin tab yan guys. Ayan. So hindi natin maintindihan kasi Chinese yung sulat niya, Chinese. Pero nakalagay dito guys ay 4.2 tapos 12. 4.2 UF at 12 UF. So pero matitiris naman natin dito magkaiwalay. Yun nga lang, hindi natin alam kung alin dito yung 4.2 at yung 12 microfarad. So ang gagawin natin ay ititest natin. So ito magkaiwalay. Ayan, malaki yung agwat nya. Ayan, hindi naman maaring ganyan ang gagawin nyo. Hindi, malayo. So ganyan yung agwat nya guys. So ang mahalaga dito, hindi nyo maibaliktad ang pagkakabit doon sa, halimbawa ito yung pangwashing or ito yung pangwashing or dryer. Halimbawa pangwashing to na ikabit nyo sa pang dryer, sigurado sobrang lakas nun, sobrang lakas ng ikot nya. Tapos kung kunyari naman ang kakabitan nyo ay pang dryer at pang washing, kunyari ito yung ang kakabitan nyo pang washing, ito yung nakabit nyo na pang spin dryer ay mahina. So mahina ang niya, ikot. So yun yung kaibahan nun. Pag naikabit nyo mataas na capacitance doon sa dryer, mabilis ang ikot. Pero pag naikabit nyo
Doon naman sa washing na mababa ang capacitance reading ay mahina ang ikot or uugong na lang. So ang gagawin natin guys, unahin muna natin tong kulay orange at yellow. So try natin. Ayan, try natin orange at yellow. Tingnan nyo yung display kung ilan ang reading nya. 11.83. So 11.83. So ibig sabihin guys ay 12. So yan, pag rin on off yan magiging 12 na eh. So 11.83 guys. Okay siya. So ibig sabihin ito yung pang washing yan guys. Dito naman tayo sa kabila. Ang nakalagay doon ay 4 point. Tingnan natin na maigi. 4.2 microfarad. So kailangan 4.2 microfarad ang ma-reading natin sa capacitance. Ayan. Ayan, 4.1. So 4.1 microfarad. So okay pa siya. So ibig sabihin check pa ito. Ibig sabihin good pa to guys, good. So ayan guys, ang kaibahan ng pagtester dito sa analog at digital sa pamamagitan or sa pagtitester ng capacitor. Ang kaibahan niyan ay gagalaw pero hindi mo alam kung buo pa ba yung capacitor o hindi na, or buo pa ba or naglilik na. So gagalaw siya pero hindi mo alam kung naglilik or good pa. Dito naman sa digital ay kita mo agad yung capacitor kung naglilik or hindi na. So yan yung kaiba ng may capacitance reading. So ayan guys, ang counting tip lang tayo. Kapag mahina na ang capacitor, kunyari hindi na ito maabot doon sa kunyari ito 10 nakalagay dito, umabot na lang 7, 5 microfarad bababa, iikot ng konti tapos hindi na siya mauulit, hindi na siya susunod na ikot. Kumbaga ikot lang tapos wala na, uugong na siya. So ang mangyayari ay iinit na yung wash motor. So maaring masira at maaring pumutok na rin to. So kailangan pag ganun guys, pag umugong na o umikot ng konti tapos tumigil, ang suspect sa agad dyan ay maaring capacitor naglilik na. So ayan guys, maraming pong salamat. Hanggang dito na nga pala ang aking video, at shout out ulit sa ating mga followers, sa mga ating mga subscriber at viewers ng Diskarte Pinoy Vlog. So maraming pong salamat, at sana po ay nagkaroon po kayo ng kaalaman about dito sa ating video about dito sa ating ginawa na video about sa capacitor. So kung ano nga ba ang kaibahan ng capacitor using analog and digital tester, or kung pwede pa bang gamitin kahit naglilik na o hindi na. So hanggang dito na lang guys, at maraming po salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aking YouTube channel, ang Diskarte Pinoy Vlog. God bless you po sa inyong lahat.